Only trade conclusive Fibonacci levels. If the Fibonacci levels are not being respected by price, tanggalin nyo siya sa tool nyo. Just like this one. Dito, tingin nyo mabuti, ano? Dito meron tayong parabolic move. Parabolic move, ganda, di ba? Ang sarap i-bounce kapag bumagsak. Dito, na-break na agad, ano? Week pa lang, na-break na, halos na-break na agad yung 23.6. 38.2 na nga siya. Nag-bounce ba doon? Hindi. Next level, 50%. Nag-bounce ba doon? Hindi. So dito bearish na tayo kasi nag-break na sa 50%, ano. Sa 61.8, ito na nga yung golden ratio. In-expect natin na merong bounce dyan. Pero hindi rin nag-bounce. So ibig sabihin, dito pa lang, yung reaction niya pa lang sa 23.6, 38.2, and 50% is already telling us na wag mo nang gamitin yung Fibonacci kasi hindi na nagbibigay ng tamang signal. Ayun yung ibig sabihin nito. Hindi na siya conclusive. Hindi na siya conclusive tool. So dito, hindi na ako mag-expect ng bounce dito sa 78.6. Hindi na rin ako mag-expect ng bounce dito sa 61.8. Tatanggalin ko na itong Fibonacci. Hindi ko na siya hahanapan ng bounce. Okay? Kasi meron ako mga nakikita na hindi marunong magbasa ng ganito. Hindi na nga nagbigay ng signal na conclusive yung Fibonacci levels, tinatry pang gamitin for a bounce. Okay? So, ibig sabihin, hindi niya sinusunod. Hindi niya sinusunod tong Fibonacci. Nakis ba yun? Hopefully, ma-refine yung paggamit niya ng Fibonacci dito sa natin, ha? Sa ginagawa natin dito. Only trade conclusive Fibonacci levels. Ang ibig sabihin ng conclusive dito, nakakapagbigay ng reliable signal. If hindi reliable yung signal na ibibigay, wag niyo gamitan ng Fibonacci. Wag niyo i-trade yung bounce. Pwedeng umaasa ka dito, no? Uy, may maliit, may hammer. Di ba? May hammer time. Ganun ka pa. It's hammer time. Tapos wala o nga. The next day. Ganon din, ano? Uy, meron doji. It's doji time. It's doji time. Pag ganun ka pang nalalaman, ano? Tapos dito ulit, oh. Oh. Doji time. Doji ka pa. Pero hindi mo nakita na yung kabuuan ng context o ng bigger perspective, hindi na pala dapat gamitan ng Fibonacci. So, beware, ano? Beware. Ito, very important. Ito, maraming hindi makagets nitong na to, no? Konsepto na to. Yung congruence. Please type congruence. Ano ibig sabihin ng congruence? Para siyang proportionality. Or ang ibig sabihin ng ang magandang term for congruence? Symmetrical. Parang ganun, no? Symmetry. So meron tayong, kung mapapansin nyo, meron tayong bullish leg and meron tayong bearish leg pagdating sa Fibonacci trading. So ito yung bullish leg, ano? Kita nyo, meron trend. Plinat nyo at the bottom of the trend, at the end, di ba? Naganap kayo. So dito tayo sa mga tingnan nyo mabuti, naghanap tayo ng candle price detachment, candle detachment. Uy, pwede na mag-plot ng Fibonacci. Naghanap tayo ng breakdown sa 23.6. Ayun. Breakdown sa 23.6. And then nag-bounce, inabot yung 61.8, isang kandila lang, parabolic candle, BBC, big black candle, and then dun nag-bounce. Okay, to look for, so 61.8 yun. Doon nagkaroon ng rebound. Inabot hanggang dito. So to look for pullbacks, for the end of the pullback, hanggang saan ba aabutin yung rebound, kailangan nyo mag-plot ng bearish Fibonacci. Nakita nyo kulay red. And target, 61.8 as well. So kailangan, ito yung sinasabi kong congruence, Kung sa 61.8, nag-bounce, pwede nyo i-target yung 61.8 din ng bearish Fibonacci.
before bumagsak. Siyempre, hindi naman yan palaging nangyayaring ganyan, ano? Okay? Hindi yan 100% true. Pero ako, ganyan ko siya tinitignan. It's either 61.8 or 38.2 yung magiging bounce targets ko dun. Kasi those are the Fibonacci ratios. Okay? So, pag nag-breakout sa 38.2, which is nangyaring ganun, boom. Ayun, no? Nag-breakout sa 38.2 dun. This is actually 38.2. Medyo malabo lang, ano? 38.2 to. Nag-breakout, boom. Inabot yung 61.8. Okay? So, pagdating sa pag-aantay ng reaction, ano? Pag-aantay sa reaction ng presyo sa Fibonacci key levels, very important na gamitan nyo rin ng price and candle detachments. Ito, medyo magtatagal ako dito sa sa slide na to. And gusto kong tignan nyo siya ng mabuti. Ano masasabi mo? Kel, ano masasabi mo dito, Kel? Sige, gusto ko itang mag-recite. Explain the chart to me. Ito, sabi dito, use price and candle detachment to see reaction from the levels. Okay. Sige ko. So, from what I understand from the chart, yung kailangan ma-make sure muna na, for example, yung price is lumapag dun sa isang level. So, for example, etong umupo siya sa 50, diba? So, parang too early if we place the order or mag-enter tayo sa 50 pagkaupo pa lang kasi hindi pa nagko-confirm kung may price. Tapos, may price or may candle detachment. Whereas yung sa 618 pag-upo ng price kasi pwede nating hintayin na magkaroon ng reaction or yung candle or price detachment saka tayo magpe-place ng order. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Kasi parang too aggressive if ever na pag tama dun sa may fib level mag-enter na agad tayo. Yun, very good. So, narinig nyo ba yun, guys? Narinig nyo ba yun? It's too aggressive na pag tama pa lang sa key level is sa mga Fibonacci levels, meron ka na agad na parang gigil ka na agad na mag-enter, ano? So, paano kayo matutulungan nito? Hindi ka medyo anong tawag dito? Mapipigilan kang maging restless trader. Mapipigilan ka sa mga mga premature buys. Premature, ano pang nakikita mo dito, Kel? Bukod doon, to prevent us from being aggressive. Very good insight yun. Very good observation and insight. So, paano ka matutulungan nitong concept na to, itong principle na to? Bukod doon sa preventing us from being aggressive and premature entries. Tsaka siguro magkakaroon ng parang it allows us to be consistent kung saan tayo maghahanap na area, saan tayo ang tawag nito, saan tayo maglo-look for na trades without rushing too much. Parang related pa din dun sa sa hindi magiging aggressive para magkakaroon ka ng patience. Parang ayun po yung parang pinaka-take away ko dito. Pwede, Pwede. Sige, bigyan natin ng isang bagsak si Kel. Very good. In 3, 2, 1. Boom. Pwede. So, parang sinasabi ni Kel is wag daw bumili dito sa black candle. Wag din bumili dito sa white candle. Wag din bumili dun sa susunod na black candle. Dito sa next white candle, pwede nang bumili. Kung saan nagkaroon ng candle detachment. Sa lower time frames, execution time frames, ang kailangan nyo makita dyan is yung low, higher low. Very important. Very important na yung higher low
low of the day or low of the time frame is nakadetach na doon sa key level. So pwedeng ito signal mo pa lang to. Tama? Pwede itong maging signal mo tapos the next day yung trade. By the way, ang laki ng itinaas nito. Ano to? Prime USDT. Tumaas yan. So hindi ka, kumbaga on a grand scheme of things, hindi ka pa rin totally late kahit nandito ka. Yung iba kasi siksik, di ba? Gigil na gigil dito. Sabi ko nga sa inyo, this is a pullback trading strategy. When you're trading a pullback, pabagsak to. Sumasalo ka ng mga sell downs. Which is ayaw natin ng ganun. Ayaw natin sumalo ng mga sell downs. Hayaan nyo na sila. Tignan nyo dito. Take a look at this. Take a look at this. Lahat ng low, by the way, daily chart to, lahat ng low is naka-attach pa doon sa 50% Fibonacci. Walang trade. Walang bounce eh. Walang trade, walang bounce. Gets ba yun, guys? Please type gets if gets. Dito, hindi nabanggit ni Kel, pero gusto ko ring i-highlight to. Itong part na to. Itong prior move. Okay? So, kung titignan nyo to, meron tayong candle detachment dito. So, pwede legit na swing low. Okay? Candle detachment. Price detachment and candle detachment, legit na swing high. Tingnan nyo itong black candle, first black candle. Nasa 23.6. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang iba kasi parang baka mapabili ka na dyan. Diba? Parang isipin mo, 23.6, nagre-react. Look at the lower wick. Nagre-react. Nag-close higher than 23.6. Pagkabili mo, the next day, boom, binagsakan. Diba? Ito pa lang actually yung hudyat. Dito ko pa lang na parang, pwede na ako maghanap ng entry. Diba? So, i-activate mo na yung 38.2, 50%, 61.8. Doon mo na umpisang babantayan yung coin. And then, ganun lang din, hahanap ka ulit ng price and candle detachments. Yan. Dito, hindi nagbigay. Price detachment, yes. Ito, may price detachment dito sa white, oh. Ito yung closing ng white. Pero the next day, bumalik, Bumalik. May pagbalik na naganap. The next day, umangat ulit. Pero tignan nyo yung low, nakadikit pa rin eh. Pagka nakakita ka ng ganyan, dapat turn off ka na eh. Diyan, nakadikit pa rin. Kasi kung meron talagang bullish move, malakas talaga yung bulls, hindi na didikit yan eh. Nakadikit pa din. The next day, dumikit talaga, oh. And then boom, hindi pa pala tapos. Hindi pa pala tapos yung sell down. Dito pa lang natapos. This is a classic pullback move eh. Kung ganito mga pa-zigzag na ganyan. So, very important. Very important. Okay?